Senador Ronald Bato de la Rosa biniro umano si Senador Ping Lacson na ibibreak nito ang record sa kanyang naging pagtatago noon. Samantala, no work, no pay naman sa mga mambabatas, walang umiiral na rules sa Kongreso ayon yan kay Senate President Vicente Soto. Yan at iba pang mga balita tinutukan ni Bombo J.C. Galvez. Tatalunin umano ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang record ni Senador Ping Lacson pagdating sa pagtatago sa mga otoridad. Ito raw ang biro ni De La Rosa kay Lacson nang minsang nagkausap ang dalawa. 2 linggo nang nakalilipas, buhat ng umarangkadang budget deliberations ng Senado. Ayon kay Lacson, sa kanilang group chat ng lahat ng mga senador, kinumusta raw niya si Senador Bato. Pabiruring payo ni Lacson kay De La Rosa ay magtago siya ng mabuti sa mga otoridad. It was in jest, because sa chat group namin, meron kami lahat ng all senators. So, I found time na kumustahin lang siya. Sabi ko, kumusta ka na? Mag-ingat ka lang, gano'n. Ang biro niya na sa akin, sir, i-break ko yung record mo sa pagtatago. Tapos may haha. During our budget deliberation, mga interpellations, last week, sir? Nung hindi siya pumapasok na. Hindi naman last week lang. Hindi naman last week lang, sir? Hindi naman, mga 2 weeks ago. Sabi ko, magtago ka mabuti. Biro lang yun. Huwag yung seryoso. Sir, samantala, may dagdag pang payo si Lacson kay De La Rosa bilang parehong nagsilbing hepe ng Philippine National Police. Well, ako, ang advice ko sa kanya, kung wala siyang intention na mag-surrender, magtago siya mabuti. Ang advice ko sa law enforcement, hanapin niyo siya mabuti. Trabaho nila yan maghanap Mag-iisang buwan nang hindi pumapasok si De La Rosa sa Senado, kahit na may dapat siyang depensahan na panukalang pondo ng mga ahensya ng gobyerno. Gayunpaman, tuloy-tuloy ang sahod ng senador dahil ayon kay Senate President Vicente Soto III, walang umiiral na patakaran sa Kongreso na no work no pay sa mga mambabatas. Kaya naman payo ng Senate President sa mga nagnanais na panagutin ng isang mambabatas ay maghain ng reklamo sa ethics complaint. Walang ganong rule sa mga legislators in any of our rules or even in the Constitution. Siguro kung mayroong mga kababayan tayo na gustong tanungin itong ganyan, at saka let's say gustong panagutin ng isang legislator, mag-file sila ng ethics complaint. Ano yung magandang remedyo para matalakay natin yun. It doesn't necessarily have for us to come out and amend our rules and say something like that. I doubt if we can pass a rule like that even in the House saka sa amin. Kasi it has never been that way. Even in the under Congresses, ganun talaga So, pinakamaganda mag-file na sila ng complaint. May tirada pa si Soto pagdating sa usapin ng pagliban ng mahaba ng mambabatas. Sa Congress ka, mayroong 1 buong taon hindi mapasok Wala naman silang ginagawa, wala rin umaangal Diba? O ito, 2 to 3 weeks pa lang. Pero may sweldo yan, SP. Siyempre. TED na yun allotted na yun. Gayunpaman, bagamat mag-iisang buwan ng absent ang senador, tuloy-tuloy naman daw ang trabaho ng kanyang staff sa Senado. Hindi rin anya mababawasan ang pondo ng opisina ni De La Rosa. Oo, nagpapangsyon naman ng empleyado niya lahat. Nag-aaral din ng mga bills. Walang magiging bawas sa pondo ng opisina niya, SP, kung di siya pumapasok. Walang ganun Tuloy-tuloy ang function kahit wala yung senador, SP. Oo. Napakaraming congressman na ginagawa yan dati, ba't di nyo question? Hindi nakadadalo si De La Rosa sa mga sesyon mula Nobyembre 10 sa gitna ng ulat tungkol sa umani arrest warrant mula sa International Criminal Court laban sa kanya. Ayon sa abogado ni De La Rosa na si Attorney Sraylito Torion, batid nila ang kumakalat na mga ulat. Ngunit wala umano silang kumpirmasyon na totoo ang mga ito. Si De La Rosa ay naharap sa kasong crimes against humanity kaugnay ng kanyang papel sa kampanya kontra droga noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.